The Pod Network Entertainment. Alam nyo rin kung bakit mabait yung mga comedian sa mga nagpapatawa. Kasi alam namin yung feeling ng walang tumatawa. Lahat kami bumomba na eh. Bago ka dumating sa stage na maging professional comedian ka na consistently nakakuha ka ng laughs more or less. Yung ando ka na sa level of good. Kahit anong audience, kaya mo patawa more or less. Di ba? Ang dami mong dinaan ng kinaing tae. Yan yung term sa stand-up. Ate shit, eating shit. Di ba? Bricks of shit. Kumain ka na ng tae. So, hindi mo gustong gawin yun sa ka-comedian mo, sa green room, sa waiting area. Ayaw mong, di ba? Sabi nga ni Dave Chappelle, nung nakita niya si Kramer na nagre-racist rant, sabi niya, I guess comedian ako bago black person dahil naawa muna ako kay Kramer at nagulat bago ako na-offend sa racist slurs niya. Ganun eh. Parang pag may nakita kang bumubomba, ayaw mo eh. Parang gusto mong tumulong or gusto mong pagdasal sa comedy gods. So, you don't wish it upon other people. So, hindi ka nang wewe o hindi ka nang babara kasi baka makarma ka ng comedy gods. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. And ito ang podcast na mga kung anong mga iniisip ng stand-up comedian or ako iniisip ko off stage. Ako ay with Comedy Manila. Welcome to new listeners. Mga nakikinig dati, mag-isa uli ako. Maganda kasi kagabi, yung girlfriend ko si Chi, sabi niya, parang, to paraphrase, parang nakakatuwa na napapatawa kita kasi comedian ka. Tapos, sabi niya, nga, pwedeng topic yun sa episode, sabi niya. Sabi ko, ang galing mo talaga. Thank you very much for listening to... Pero ang gandang pag-isipan diba, na... Tapos ang sabi niya rin, which makes sense, sabi niya, napansin ko na yung mga magagaling na comedians, sila yung pinakamadaling patawanin. Diba, ang ganda ng point na yun? Kasi may mga barkada ako dati na pagka nasa paligid mo, or nakakaya mag-joke, kandan si Victor eh. Barkada ko yun, tsaka mga hindi mo close, diba? Yung mga ganun na, ayoko mag-joke, kandan si Victor, nakakaya naman mag-joke dito. Diba? Hindi mo na naiinis. Ganun lang talaga yung act out ko. Medyo. Pero, diba parang, yun na-gets ni Chi, na pag nakakatawa ka, hindi ka naman snobbish o gatekeeper ng comedy. In a conversation or alam mo yun, syempre pag nanonood ka na stand-up, iba na yung standard mo. Pero pag in a conversation lang with people, diba, I doubt na yung mga chef, pag kami nagluto, alam mo lutong bahay, hindi naman sila yung, kulang sa asin, pare, okay sana. Alam mo yun, siguro sa ibang chef, critical sila, pero, diba yung mga chef, nakikita mo sina Bourdain, o yung local, fina-follow ka dati si Chef Japes, o alam mo yun, pupunta sila sa isang bansa, tapos mag-i-enjoy lang sila, sarap ng pagkain, sarap ng street food, sarap ng lutang bahay. Ganon din yung mga comedian. Pag nakakatawa. Again, ibang sabihan na nga pagka, alam mo yun, stand-up comedy na and actual shows and booking, iba na yun. Pero on a normal day, diba, feeling ko pag comedian ka na, secure ka naman na nakakatawa ka, hindi ka naman ta-trash talk, hindi ka na, alam mo yun, secure ka naman, nakakatawa ka naman, bakit ka, corny yung po. Hindi, bihira yung kilala kong mga nakakatawa na ganun. Di ba? Nag-gets nga ni Chi yun na-observe niya rin na kami, kunyari, absolute mega best. Hindi kami yung corny yung putya, uwi na. Uwi ka na. Di ba? Parang i-joke mo na hindi nakakatawa and still a joking way na parang may pa rin, may amor. Di ba? Parang baragan kayo and kunwari, kwentuhan kami ni Red tsaka ni Andren about their podcast bago matulog. Yung baragan nila doon is may amor, may rapport. Alam mo yun, nagkukupalan sila. Pero hindi siya pure bullying na, alam mo yun, puro fat jokes or drunk jokes na talagang to hate on each other. Diba? Hindi ganun eh. Kaya kapag nasa paligid kayo ng comedians at magjo-joke kayo ng, alam mo yun, light. Pero may other side of the coin naman na nakapagod nga rin naman. Kunyari, si Dr. Dre ka. Tapos every time pupunta ka si Dr. Dre, yung rapper, sa mga hindi familiar or bata, rapper, producer, diba?
ano rin naman, na every time pumunta ka doon, eh, pare, ito, demo tape ko. Or parang, yo, magaling ako kumanta eh. Magaling ako kumanta. Tapos magra-rap sa harap niya in a party. Alam mo yun, may mga ganun din na off na parang, oh, mag-joke ka naman. Yun ang nakakainis yun eh. Parang, oh, mag-joke ka naman. Tell me a joke. Tell something funny. Di ba? Parang, hindi ko alam. Bakit? Ano ko, performing monkey? Di ba? Pero, pagka yun lang, I guess it comes down to yung security mo. Na yung sinasabi ko nga, kailan hindi ko pala naka-Ferrari, kung may Ferrari ka rin, di ba? Pagka may Ferrari ka rin, may Ferrari siya, parang gets mo eh. Pag nakakatawa, may nagpapatawa, nagigets mo pag may bumabang ka. Di ba? Di, ang sarap na inuman. Di ba? Ayaw naman ako comedian na parang pupunta ka doon tapos nakaabang sa'yo lahat ng gano'n. No? Sige, ikaw na magdala ng ano ha. Ikaw na nakakatawa. Di ba? Marami kaming mga barkada as comedians. Mas nakakatawa sa amin in reality, in a bangka setting or in a natural setting. May mga mas kengko, may mga mas, alam mo yun. Pero, hindi kami yung, inang to ha. Putang na kanina pa nagpapatawa to ha. Ako comedian dito ha. Gago ka ba pare? Ikaw kanina pa nagpapatawa ha? Alam ko barkada tayo, pero alam mo naman comedian ako, di ba? Di ba may show ako? Hindi kayo nanonood, tapos pinagtatawanan nyo pa siya. Ha? Ikaw, alam mo, pumunta ka sa comedy, mag-stand-up comedy ka. Tignan natin kung gaano ka nakakatawa. Para 3 minutes lang, ano? Hindi mo kami ganun maghamon dahil pag gano'n, diba, insecurity na yun eh. So kami, secure naman kami na, okay, kumita naman na kami, papatawa kami, naka-sold out na kami ng mga teatro. Alam mo yun? So gets nyo na parang aside na lang sa, may joke ako, halika, ano ang, diba, tapos kailangan mo mag-force laugh. Kakatawa kasi kain na ako ng lumpia. Then, ito, may isang, diba, diba, parang ang recruiter sa HR, tapos lalapit yung mga kaibigan mo, no, or mga hindi mo close na. Ano ka? Di ba headhunter ka sa HR? O, actually, pagod na ako sa work eh. Pero alam mo last year, ang ganda ng ginawa kong system sa office. Di ba? Parang na-api ko ni. So parang may ganun din. Pero on a normal usapan, may comedian, tapos gusto lang humirit, ayos lang. Pero, alam mo yun, pag bumabangka ka na hindi ka naman nakakatawa, hindi lang naman comedian yung naiinis, di ba? May ganun din aspect. Pero maganda nga yung point na pagka may kaibigan kang comedian or angat ko comedian, madaling patawanin kasi mahilig kami. Mahilig kami talagang tumawa, mahilig kaming patawa, mahilig kami mang-roast na isa't isa, mahilig kaming, alam mo yun. And ang paborito kong meme page, actually sa meme page na lang Trash Can Paul, i-search nyo yun. So, yun, speaking, since yun naman yung topic, who makes the comedians laugh, yun, may kanya-kanya kaming sarili ding, ang alam ko lang kay Red, kunyari, a kid's getting hurt, yun ang gusto niya. Dahil pareho kami, ayaw namin ng anak, tagal na kami nagtitirahan, wala pa nabubuntis, luckily. Pero ayaw namin ni Red ng anak. Separately, syempre, explain ko pa ba? So, ayaw niya, naiinis siya sa mga bata, na may ingay, makukulit, ganyan. So, pinapanood yung kids getting hurt, tapos siya natatawa. Ako naman, yung meme page lang na Trash Can Paul. Search nyo, yun nagpapatawa sa akin. And then, lately, medyo seryoso ako sa buhay dahil nakaka-burnout din mag-comedy eh. Sa totoo lang. Kung puro patawa, puro ganyan. Kaya, nandun ako sa serious side. Hindi ko alam kung nakakwento ko na to. Parang pinapanood ko ngayon mga jet planes, mga documentary ng financial disasters about to happen. Shit, yun yung mga gusto ko talaga eh. So, hindi siya nakakatawa. Pero, nakakatawa. The Office dati, di ba? Tagal eh. Kasi, ewan ko, siguro pagka comedian ka, kunyari, golfer ka, professional golfer, a professional basketball player. Tingnan nyo, si Michael Jordan nag-golf. Di ba? I doubt pag day off niya. Pare, noon tayo NCAA basketball. Alam mo yun, may iba siyang libangan. Diba? Parang siguro ganun din pag comedian. Parang, gusto mo manood ng comedy, pero minsan gusto ko mo rin yung mga mas brainy. Siguro kaya intellectual wall, alam mo yun? Parang naman hindi puro punchline. Na parang pressured na mag-punchline and makikita naman sa sets ko yun na talagang punchline. Alam mo yun, sinusubukan maging tight. Kung alam nyo yan, or hindi nyo alam, hindi nyo pa napapanood, August 16.
Erwin Theater, Quezon City. Maraming parking, madali mag-commute. August 16, welcome. Open to everyone yan, open to the public. Yan, 1 hour special yan. Siyempre, ayun, di ba? Tight talaga. Punchline. Pero pag mga ganitong podcast, pare, chill na lang, pare. Tambay na lang. Alam mo yun, kung may lumabas mo na nakakatawa, bonus na lang. Parang ganon. Ganon din ako pag di ba, inaano ko ngayon, guitar, yung mga hobbies ko, pinapanood ko yung mga sobrang hilig ko sa World War II, pare, yung mga kwento ng World War II. And ngayon, yung mga mas advanced na, Top Gun Maverick, pare, the best. Di ba? Nagkaroon ako ng hobby episode. At nagkaroon kami ni Alice ang Galang ng linya-linya show episode about toys. Pare, ngayon, nagsha-shopee ako ng mga, matchbox na aeroplano, ganun. Parang gusto ko maging bata uli. Andun na tayo sa face na yun, no? So, instead of comedy, nagiging parang second, third childhood na tayo. Pero kung gusto ko ng tawa, ayan, follow ko sa Kabulustugan, sa Instagram, syempre. Ano nga bang pinapanood? Stand-up din talaga. Tsaka gusto ko stand-up parang sa age ko rin. Alam mo yung pag naglalabas nila Louis C.K., Chris Rock, Bill Burr, Dave Chappelle, doon eh. And then yung mga bago, pinapanood ko rin. Pero lately, parang sa mga stand-up special na pinanood ko, wala pa ako laugh out loud na napanood as much as na laugh out loud ako sa 2016 ni Louis C.K. Parang yun yung mga pinaka-laugh out. Panoorin nyo yun. Recommendation ko. 2016 ni Louis C.K. Nakasuit siya nun eh. Ewan ko nasa Netflix pa siya nun. O ngayon, after the masturbation incident. Cancellation incident. Pero yun, yun ang nagpapatawa sa akin. And then, The Office talaga, nagustuhan ko rin yun. Ano pa ba yung mga sitcom ko dati? Pare, Curb Your Enthusiasm talaga. Sobrang fan ako nun. Hindi ko na-download lately eh. Kasi medyo ako ngayon eh. How to promote yourself on social media. Yung mga ganong books ako ngayon eh. Kasi shit's getting serious pare. Alam mo yun, pag naka-sold out ka ng theaters, parang andun na yung standard mo eh. So, kita-kita tayo sa August 16. Kahit di sold out yan, pare. Full performance. Laki-laki ng venue eh. Pare, 319 nga sold out of this date. Show na yun eh. Alam mo yun. Pero, di ba, gusto mo rin i-maintain syempre yung ganong promotion. So, yung mga binabasa ko eh. Yan, about money. Kasi, pare, paano ka papato kung gutom ka? Kailangan mo rin magbakasyon. Di ba? So, yun mga binabasa ko. Pero, Curb Your Enthusiasm, fan talaga ako nun. Kasi kung hindi nyo alam yun, alam nyo yung sa memes na doon galing yun sa Curb Your Enthusiasm. Sobrang worth it yun, panoorin. Kasi, para siyang, epitome ng kung paano mo gustong maging lalaki at tao lang. Yung wala ka ng pakialam, wala kang censorship, lahat ng naisip mo, sasabihin mo. Alam mo yun, parang meron siya sinabi na meron siya mga terms si Larry David, stop and chat, mga ganon. Parang, di ba kilala mo yun, nasa other side, ba't ka tumawid sa other side of the street? Sabi ng kaibigan niya. Kasi nandun yung, hindi ko masyadong kaibigan, pero, andun siya. And I didn't want to do stop and chat. Yung tuwa ako sa mga ganong stop. Ano ibig sabihin mo stop and chat? Yung, alam mo yun, makik-small talk kasi hindi mo naman close. Para sa party ka, tapos may makikita ka na, oh shit, kilala ako nito, pero hindi naman kami talaga solid friends. So, alam mo yung kukuha ka na lang ng juice, kunwari. Kasi ayaw mo stop and chat. Yung mga ganon, yung mga terms niya, yun ang comedy para sa akin. Tapos yung chat and cut, meron sa chat and cut. Kunyari may buffet, tapos may lumapit na babaeng gano'n, tapos nakipag-usap siya. Tapos yung pumila na sa buffet, tapos sabi ni Larry David, excuse me, I think you're doing the chat and cut. Excuse me? Tapos tinanong niya yung lalaki, close ba kayo ng babaeng to? Actually, hindi eh. O, tinan mo, nag-chat and cut ka eh. Pumalik ka sa dulo ng, yung mga gano'n, yung mga mundane ng buhay. Parang Seinfeld din, pero mas uncensored. Yun ang comedy para sa akin. Tsaka namimiss ko na rin yung locally, syempre lahat ng movie ko, panoorin nyo sa Netflix. So, yun lang, Victor Anastasia Netflix, lalabas yan. Pero, ang wala sa Netflix, stand-up comedy ko wala sa Netflix. Imagine yun. So underdog of me. And I deserve support. I deserve support as an underdog. Yung 1 hour special ko live, wala sa Netflix. Yun yung kakapromote ko lang sa August 16. Panoorin nyo yan.
Habang wala pa tayo sa Netflix. Pero search nyo sa Netflix yung mga comedy, ano ko doon, syempre, mga Joel Ferrer films. Pero isa pang gusto kong local film, Patay na si Jesus. Grabe tawa ko doon. Patay na si Jesus, directed by Victor Villanueva, written by Patrick Tabafunda. Sorry. Si Alexia pala yun. Sorry. Patrick. Basta Patrick. Basta yun. Si Jacqueline Jose yung lead. Pare, laugh trip yung. Panoorin nyo yun. Yun ang nagpapatawa sa akin bilang komedyante. Tapos tinanong ko yung director, fan ka rin ba nung mga Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer? Sabi niya, oo, fan. Okay. Type ko rin yung mga yun, pare. Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer, yung mga comedy films na talagang paborito ko eh. Tapos syempre, fan ako ni Will Ferrell, Talladega Nights, pare. Classic. Marami talagang cult following yung Anchorman. Pero ewan ko, mas gusto ko yung Talladega Nights siguro dahil legit may action scenes and stuff, pare. I mean, dudes pa rin tayo eh. Alam mo yun? Talagang may action scenes. Ewan ko. Ricky Bob. Nakakatawa talaga yung scene. Ewan ko, nakakatawa eh. Yung parang dasal sila kay imbis na nagdasal ka kay, ang talino rin, imbis na nagdasal siya kay Jesus, nagdasal siya kay Baby Jesus. Pare, ang galing eh. Alam mo yun? Sweet Baby Jesus in the crib. Atawa. Tapos yung situational din na parang yung best friend niya, ninakaw yung girlfriend niya, tapos in-invite siya sa kasal. Yung mga ganung malabo. Ay, Talladega Nights talaga. Paborito ko yun eh. Yung team up nila ni John C. O'Reilly ba yun? Pangalan? Oo. Tsaka Will Ferrell. The best eh. Tapos yung itim na malaki, si Green Mile. Tama ba? Siya ba si Green Mile? Hindi ko alam. Yung sinaksak niya gano'n na parang, wala na akong feeling sa paa. Tapos sinaksak, tapos nasaktan. Tapos yung sinusubukan nila alisin. Alam mo yun, laugh trip eh. So may matalinong comedy, may action scenes, may mga slapstick. Parang saya lang. Sila rin yung Step Brothers. Di ba? Classic. Yan nagpapatawa sa akin. In case curious kayo. Kung hindi, edi huwag kayong makinig ng podcast. Di ba? Pero yung Talladega Nights, parang he's now a paraplegic. Tapos sabi ni John C. Does that mean paraplegic? Does that mean like he can start fire with his thoughts? Di ba? Parang bobo lang eh. Bobo na sinabi niya. Pero ang talino rin na nakakatawa. Tapos yung Step Brothers din, nakakatawa yung premise na parang 40 plus na sila. Nandun pa rin sa bahay ng parents nila. Tapos nag-aaway sila kasi napaka-America rin, syempre. Kasi di ba, about second families. So, hindi naman ako nakaka-relate per se. Nakakatawa lang. Do you want to do karate in the garage? Yup. What's your favorite non-pornographic magazine to masturbate to? Good Housekeeping? Parang, ayun, labo eh. You want to do karate in the garage? Yup. Did you just become my best friend? Masaya eh. Yun, so I guess Will Ferrell. Yun ang mga comedy na gusto ko. Netflix comedies, ano ba? Bihira na akong Netflix talaga eh. Sinusubukan ko nang magbawas ng screen time. More live and podcasts, guys. Sabi sa study ng the Pod Network, Spotify daw and podcasting is what people use to decompress and unplug sa na-overstimulate tayo sa mga visual screens. So, pag nagpa-podcast ka, nare-relax ka. Tama rin naman yun. Wala lang, pinopromote ko lang yung podcast ko and the Pod Network. Ano pa ba, comedy? Lumaki kasi ako sa mga... Wala kaming cable nung bata kami. Kaya rin siguro nahilig kami magbasa. I guess successful yung parents ko, no? Pag kayo manood ng cable, magbasa kayo. Yan, bookworm kami. Pero... wala kaming cable ng pinapanood namin doon. Lumaki ako sa mga comedy films ni na Andrew E., Tito Vic and Joey. Alam mo yun, yung mga ganong humor. Yung may naliligo sa yung gigising sa umaga, tapos yung routine niya, iinom siya ng tubig sa timba. Sarap, tubig. Tapos may ahon na ganon, tapos naliligo pala. Tapos, yun, doon ako lumaki. So, alam mo yun, hindi naman ako smart comedy lang. Alam mo yun, smart comedy, pang matalino to, pare. Indie tayo eh. Indie, mga obscure, pare. Hindi rin ganun eh. Lumaki ako sa mga Andrew E. movies, Dolphy movies. Alam mo yun,
Gustong-gusto ko yung movie na Roborat. Diba? Pwede pa yan dati, Roborat. Pare, Roborat. Gets nyo ba? Roborat. Nai-gets nyo? Yun yung pangalan ng film, Roborat. Mga mouse sila, superhero, to begin Joey. Yung mga yun, si Chitae, si Tarzan at Chitae. Wala pa silang pake sa copyright nun eh. Sinuspoof nila lahat, pare, sa sine. Si Enrique Estas yun eh. Chitae. Yun, lumaki ako sa mga ganun. And yun nga, Gamol, si Andrew E. Yung mga nagpapatawa sa akin ng bata ako. Doon lumaki yung... Kaya pinangarap ko talaga maging sitcom actor. Lumaki ako sa mga sitcom. Yung nagbabasagan sila sa end ng episode na parang, nakita ka may babae tapos true story na pala yun. Yung parang nag-aasaran sila. Parang, alam mo yun. Hindi ko alam kung kanto humor ba yung tawag dun sa ngayon or 90s humor lang yun. Yun, good times. Lahat noon, pinapanood ko pagka may mga sitcom, talagang na-enjoy ako yung mga Okay Ka Fairy Ko, Bebote nga, Abangan na susunod na kabanata, yung mga yun, Humalong Dariles, yun. Good times. Sino itong tawag na to? Yun lang. So, mabatat pa tayo. Anong time naman? Hindi ko na time Gano'ng katagal na ba to? Pero, yun lang. 20 minutes? Pwede na yun. Yun lang ang point ng episode na to. Kung meron kayong mga comedian friends or pag lumapit kayo sa akin, huwag kayong magtakot. Dahil yung mga secure comedians na magagaling, hindi naman nababasag ng trip yan. Hindi naman tayo. I guess dahil sa generation natin, di ba? Yung lumaki tayo sa Naalala niyo Yun ang putya, yun ang pinaka-dangerous word sa buong alphabet nun, yung na parang pag humirit ka. Ewan ko, nung grade school ako, ganun Kung bata ka, na listener, younger millennial or Gen Z, hindi ko alam kung alam mo yun. Pero dati, syempre maghihirit ka, di ba? Siyempre, putya, buong classroom yun, Or kahit isang tao lang, pahiya ka nun. Wala na, tatahimik ka na. Or yung umuwi ka na. Ayan, diba? 9 a.m. pa lang second class pa lang natin, pinapauwi nyo na ako. I guess ganun, dun nabuo yung trauma natin bilang generation. Ewan ko kung ganun pa rin yung mga Gen Z lumaki. Pero siguro sa mga millennial, dun nabuo yung trauma natin na mag-joke. Yung mga klase nating ganun. Ito, tingnan nyo, may nakita akong tapos yun, ulul! Umuwi ka na. Lumaki. Alam nyo rin, sige last na lang, alam nyo rin kung bakit mabait yung mga comedian sa mga nagpapatawa. Kasi alam namin yung feeling ng walang tumatawa. Lahat kami bumomba na Bago ka dumating sa stage na maging professional comedian ka na consistently nakakuha ka ng laughs more or less. Yung ando ka na sa level of good. Kahit anong audience, kaya mo patawa more or less. Di ba? Ang dami mong dinaan ng kinaing tae. Yan yung term sa stand-up. Ate shit, eating shit. Di ba? Bricks of shit. Kumain ka na ng tae. So, hindi mo gustong gawin yun sa kakomedian mo, sa green room, sa waiting area. Ayaw mong, di ba? Sabi nga ni Dave Chappelle, nung nakita niya si Kramer na nagre-racist rant, sabi niya, I guess comedian ako bago black person dahil naawa muna ako kay Kramer at nagulat bago ako na-offend sa racist slurs niya. Ganun parang pag may nakita kang bumubomba, ayaw mo Parang gusto mong tumulong or gusto mong pagdasal sa comedy gods. So, you don't wish it upon other people. So, hindi ka nang wewe o hindi ka nang babara kasi baka makarma ka ng comedy gods. Imagine mo barkada ka na nagpapatawa tapos sabihin mo, kakatawa na yun, marinig yun ng comedy gods. Next show mo, parang papabomba ka ng comedy gods, sisirain niya yung mic. Habang nagsiset ka, i-open yung buffet. And now it's time to eat. And while you're eating, here's your comedian. Ay, good luck, tumawa sila. Gutom na gutom sila. Kumakain silang ganun. Puno yung bibig nila. Parang sila tatawa. Dahil mo na nadaan ng ganun na gig. Corporate shows. Tapos yung open na yung open bar na. Pinag-set ka. Lasing na sila at nagkukwentuhan na. Wala na nakikinig. Alam mo yun, yung mga karmang ganun yung pumapasok sa utak mo yun. So parang gusto mo na ng good karma. Kung may nag-crack a joke during a hangout, tatawa ka lang. Enjoy mo lang. Di ba? Ganun kami. So, ayaw namin yung bad karma na nambabara. Di ba? Yan yung tawag sa, Pilipino, barado.
Yung pa, putya, lumaki tayo dun eh. Di ba, flashback yung mga grade school days ko eh. Barado, Sosa, Barado, ulul, uwi ka na, Barado, Sosa. Yun, Sosa kasi liquid Sosa. Di ba? So parang yung trauma yun, ayaw mong maulit bilang professional stand-up comedian ka na. Gusto mo good karma lang. So, ayan. Maraming salamat. At na-inform kayo sa mga bagay na hindi nyo alam na may kwenta palang pakinggan, or kung walang kwenta to, di in next episode nyo lang, di ba? Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Speaking of hindi nang wewe, hindi nang uulol, meron tayong community sa Telegram at Facebook. Di ba? Saktong segue. Ang link dyan to join the community sa Telegram or Facebook or both ay nasa description ng episode na to. Please rate 5 stars this episode. Diba? Kung 4 stars i-rate mo, umuwi ka na. Uwi. Diba? Pero kung 5 stars, tuloy mo lang and then click mo yung follow sa Spotify para ma-notify kung may new episodes na lumalabas. Maraming salamat ulit sa TPN. Maraming salamat sa mga naikinig at yung mga silent listeners na hindi pa nanonood live. Kahit anong Comedy Manila show, panoorin nyo lang yan. Pero syempre, yung show ko rin August 16, Erwin Theater. Nagpipick up na ang sales dahil tapos na ang early bird rate. Kita-kita tayo doon live. And ayun lang. Tuloy-tuloy lang ang pag-record ng podcast at pag-produce ng shows at pakikinig. Comedy gods bless all of us. Till the next episode. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.